Buenos dias, amigos y amigas. Ngayon po, may follow-up story tayo po doon sa unang expose ni Vlogcaster kung saan po natagpuan ng Commission on Audit or COA na meron sekreto lang 3 billion lang 3 billion funds ang procurement service of the Department of Budget and Management, PSDBM office, na ang namumuno po dito, alam ko hindi na siya, pero ang namumuno po dati dito ay yung magaling na financial genius. Kaya nilagay siya dyan ni President Rodrigo Roa Duterte at ng kaibigan niya na si Senator Bongo. Nilagay si Lloyd Christopher Lao dyan sa opisina na yan. At dahil magaling daw siya na genius at generous rin siya po. Kumbaga everybody happy sa kanya. Kaya siguro sa dami ng tao, dyan siya nilagay. Kaso lang po, yung PSDBM na opisina na yan, ang trabaho niyan ay tulungan yung mga ahensya ng gobyerno para gumawa ng procurement or bibili ng mga bagay na pangangailangan ng mga opisina na yun. At maganda po dapat ang transaksyon at bababa yung presyo ng mga bagay na bibili niya. Yan ang role ng PSDBM. Actually po, hindi na kailangan niya ng office net kasi PSDBM, ang DBM po mismo ang gumagawa na yan. Pero nung time po ni President Duterte, naging parang imbudo po yan sa mga malalaking transaksyon ng gobyerno. Dyan po pinapadaan yung procurement or pagbibili ng mga bagay-bagay. At yun nga po, nakita nga po yung COA na what business does an office that buys supplies, common use supplies for government offices, what business does it have of depositing a high yield account for 3 billion na for 5 years? Kasi nilagay po, i-invest po nila ito sa Department of DBP, Development Bank of the Philippines, for 5 years. Ibig sabihin, simula pa ng time ni President, pumasok sa pwesto si President Duterte. So, katakot-takot na interest ito, nagkaka-interest monthly. Swerte naman po. Sobra pa sa nanalo ng sweepstakes, yung kumikita ng siguro mga 5 to 6 to 7% or kahit 10% dito sa pera na ito. Isipin nyo na lang magkano ang 10% sa 3 billion. At ang masakit po dito, hirap na hirap po tayo kahit panahon ng COVID. Bakit hindi ginalaw? Bakit may pera pala ganito? Bakit nangutang pa, naghiram pa, at iniwan tayo ng 13 trillion na utang na tayo pa nagbabayad? Meron pala 3 billion. Sana nakadagdag na ito na pang-ayuda sa atin. Bakit humingi pa ulit sa Senado? So genius nga po. Magaling mag-isip ng ganito si Lloyd Christopher Lao. At napakagaling niya po. Napakagaling niya. Nung lumapit sa kanya ang Department of Health at sinabi, Genius Christopher Lloyd, pwede ba tulungan nyo kami na bumili ng mga ng mga 80 billion pa nga yun po ang total halaga ng budget. Pwede ba kayo bumili ng mga COVID-19 supplies para sa COVID program? 42 billion pa nga ito at 8 billion binigay dyan sa Parmali na lumabas later on na overpriced. Yung iba hindi pa na-deliver yung mga gamit-gamit. Kaya inimbestigahan siya ng Senado. So isipin nyo po, yung opisina sana na tutulong sa gobyerno, ibaba yung
yung presyo ng mga bilihan ng mga ibang opisina ng gobyerno tulad ng DOH na nagpinadaan ang procurement ng 42 billion dyan sa PSDBM ni Lloyd Christopher Lau, tumaas pa yung 8.7 billion, overpriced pa yung kontrata na binigay sa Parmali na bago nagka-transaksyon, sobra-sobra lang kalahating milyon ang mga transaksyon ng Parmali Pharmaceutical. And then biglang, kasi kung ang business mo wala pang 1 milyon, pagkatapos biglang pumasok sa'yo ng 8.7 billion, aba, milagro po yun. Milagro yun. It's a miracle! It's a miracle! Ganun po ang nangyari. Na isang company na wala pang 1 milyon ang halaga, biglang tumanggap ng 8.7 billion transaction. Ibig sabihin, isang company na 625 million lang ang 625,000 lang ang valuation. Ibig sabihin, mga 1 o 2 empleyado lang ito na meron, at yung siguro maliit pa sa office ni Blackcaster yung opisina nila, and this kaagad sa genius ni Christopher Lau inawardan ng 8.7 billion. Ano pa bang tatawagin natin dito kundi genius? So, and then later on po, ganito rin nangyari po nung hiningi sa kanya ng DepEd, kasi sabi ng mga tao sa Malacanang, hindi natin alam, baka yung pinakamataas na opisyal doon mismo na sinabi sa DepEd, uy, idaan nyo yung purchase nyo ng 2.4 billion computer doon kay genius na Lau, genius na Yusek Lau sa PSDBM. Tutulungan niya kayo ibaba yung presyo. Nung dinaan kay Lau po, ang nangyari po, tumaas yung presyo ng ordinaryo at lumang computer from 35,000 per computer, naging 58,000 per computer. So, ang laki ng overprice. Imbes bumaba ang presyo from 35,000, naging 58,000. Dahil dito, marami mga teacher, kasi tumaas yung presyo ng computer, ibibigay sana ito sa teacher nung COVID, nung quarantine period. Maraming teacher, imbes 68,000 ang teacher ata sana matatanggap ng computer, 39,000 na lang, kasi naging mahal yung mga computer. So isipin nyo yun, ilan estudyante nagiging bobo dahil sa kagagawan ng financial genius na ito. At dahil nga po dito sa mga 3 strike na po, di ba? 3 strike, 3 billion, 8 billion Parmali scam, 2.4 billion computer. Dahil nga po dito, nagkwan po, dininay po yung opisina ni Bongo na meron daw sila ties dito kay Lloyd Lau. Sabi pa nga ng press release sa opisina ni Senator Bongo, Lau did not directly report to me nor did he ever serve as my aide, sabi ni Bongo. So laglagan na po, laglagan blues na, laglagan blues, dinistansya na kay Kwan. So dito natin nakikita na guilty nga talaga, kahit sa mata ni Senator Go, guilty nga talaga. Kaya buti naman po itong sa Kwan po, sa press release ni Senator Bongo na ito, sabi niya iyang si Lau ay naging volunteer election lawyer of President Rodrigo Roa Duterte. So in 2016, doon parang nakikita nyo na tulad ngayon, may kaso sa ombudsman, may kaso sa kriminal ang na-appoint sa gobyerno ni President Marcos. Ganon rin po yung mga na-attract sa mga opisyales
campaign group ni President Duterte. Kaya nung naging presidente, alam na natin kung ano nangyari. Yung mga, ito na po, isa-isa na lumalabas yung scam. Dadami pa po ito, dadami pa. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-investigate ng COA, tuloy-tuloy pa rin yung pag-investigate ng Senado. Wala pong for the next 6 years, puro investigation lang sa katiwalian ng Duterte administration ang makikita natin. So tip of the iceberg pa lang po ito, tip of the iceberg. So sabi ni Senator Christopher Rin, sabi niya ang tukayo daw niyan na niya was appointed the presidential management start in 2017 daw at samantala daw napunta daw sa Housing and Land Use Regulatory Board and then DBM si Go. Yung sabi nga sa press release. So, okay naman po, sabi ko, buti nga nilaglag ni Senator Go itong tukayo niya kasi dahil po dito nag-research po ang Rappler. Napilitan mag-research ang Rappler at sinabi niya yung press release ni Senator Go ay false, mali, or fake news. Sabi nga nila, ayon daw sa profile ni Lau doon sa website ng DBM PS, Department of Budget and Management Procurement Service Office, na sinabi daw doon, nagtrabaho si Lau as Undersecretary of the Office of the Special Assistant to the President. Isipin nyo, Undersecretary of the Office of the Special Assistant to the President. Sino bang head ng Office of the Special Assistant to the President? This is Senator Christopher Go. Si Senator Bongo. Special Assistant to the President. At sinabi pa dito, ng Rappler, nagstay daw si napakagaling niya, hindi siya pinakawalan kaagad ni Senator Bongo at nagstay daw si Lau sa office ni Go hanggang 2018. So tingnan nyo, hanggang 2018 siya nandun. Until nag-decide tumakbo si Senator. So, mahirap Senator. Sana hindi nyo nilaglag yung... Kaya nga, lesson rin ito kay Lau. Sana nakikita na niya, nilalaglag na siya ng mga puon niya. Isiwalat na niya yung katotohanan kung sino ba talaga ang kumita. Kung hindi siya kumita dito sa opisina niya, sino sa PSDBM, sa mga kontrobersiya dito, sino ang kumita? So sabi pa dito sa Rappler na pinakita nila yung press release na sinabi dito mismo na sa press release ng DBM PS office na after daw HLURB, naging undersecretary daw si Lau ng Presidential Management Staff, Office of the Special Assistant to the President, na si Bongo. So yun, huling-huli po talaga na failed yung attempt ni Senator Bongo para dumistansya po, lumabas pa tuloy na yung katotohanan. At nakita pa nga po ng Rappler na isang letter noong 2018 na meron isang memorandum sa Office ng Special Assistant to the Secretary na signed by Lau as Undersecretary na
At in-acknowledge naman ni Go nagtrabaho sa opisina niya. Pero ganun pa lang, nilaglag pa rin niya nung naipit na si Lau. So yun nga, ulitin ko yung advice at challenge ko kay Lau. Nilalaglag ka na left and right. You come clean na lang. Aminin mo na talaga kung sino ang kumita. Mag-awa ka naman sa taong bayan. Kung hindi ka naman kumita sa mga overpriced nito sa computer at saka sa Parmali, sa DOH at hindi naman ikaw ang nag-deposit at itinago yung 3 billion ng budget ng PSDBM. Sabihin mo kung sino ang kumita sa mga interest doon at sino nag-utos sa iyo na gawin yun. So ngayon, lumalabas na po talaga yung katotohanan na as much as very very emphatic and very theatrical yung mga pag-declare ni President Duterte na I hate drugs, I hate graft. Iba po ang kabaliktaran po ang nangyari sa administrasyon niya. At unti-unti na po lumalabas na po ang katotohanan. So, marami pa po ito. Itutuloy pa po natin yung expose dito sa mga bagay na ito dahil po lahat tayo naapektuhan, lahat tayo nagbabayad. 10 years daw kailangan bago mabayaran natin yung 13 trillion na utang na iniwan sa atin ni President Duterte. So tutukan po natin ito. Siguro hindi natapos na yung term nila, hindi na natin sila mahabol, pero at least mag-ingay po tayo sa social media para hindi mamamatay itong issue na ito. So please share this post to as many people as you can, and don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next vlog.